po sa ating lahat, isama po natin sa ating pananalangin na may pasalamat at may mga natatayang kahilingan. Leading Sarmiento and family, Andrew Demanta and family, Mirlo Milano at mga kapatid, Mario at Doris Medina, Mr. and Mrs. Terdy and Purigrafos and family, Mr. and Mrs. Mike and Linda Fernando, Derry Martinez Aure, Glo Martinez and family, para sa kaarawan ni Doris Medina, Minda Fernando, Nita Gutierrez, Teresita Tan. Panalangin sa kaligtasan at kalusugan ng mga frontliners, gabayan naman sila sa kanilang pag-duty at basbasan ng kalakasan ng Panginoon. Alay ni Brian Nelson Romano. Para sa mga karungal na Beth at Terry Ligaya, Lydia Nicolas, Gregoria Ariel, Delia Rosul, Nieves Ortiz, Sperry Ortiz, Pablo Samusta, Serapin, Ruth Anastasio, Maria Aurora, Patrocinia, Gabina, Vilet, Leona, Risologo, Jose Marie, Jose, Agustin, Maria Candelaria, Juan, Severa, at mga pumanaw na sangkan. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ngayon po ating pinagdiriwang ang kapistahan ni Maria, bilang ina ng simbahan. At ngayon din po ay nasa ikasyam na linggo tayo sa karaniwang panahon. At ang ating po na pagdiriwang ay pangunahan ang ating pura paroko na si Reverend Father Alan C. Valero. Katoy po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at ang Panginoong Jesucristo, naway sumayin niyo lahat. At sumayin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po naman. Mga kapatid, sa araw po ito ay at katulad ng sinabi sa pasimula na ating pagdiriwang, itutunita natin ang kapistahan ng Mahal na Birhen Maria bilang ina ng simbahan. Hinigin natin sa Mahal na Birhen Maria na dalangin tayo sa kanyang anak na si Jesus upang sa tulong ng kanyang panalangin ay ating ang malampasan at pagkakabayan ang tayo sa krisis na ito. Tayo ang mabubuo ng simbahan ay namin pinagubili ni Jesus sa pagkalingan ng kanyang mahal na ina. Kaya naman tayo ay nagdalangin ni Maria sa kanyang anak na si Jesus at kaisa natin siya sa pagdiriwang ng banal na iyong Espiritu. Kasama natin tayo sa Diyos ang ating pagpuli at pasalamat sa mga biyayang Panginoon sa atin. Sa pagkaasabi sa Diyos sa mga tao at ating mga pinagdarasal na alimigit ang ating mga mahal sa buhay. At ito pa maging tayo sa kanilang pagdiriwang. Panginoon natin sa Diyos na katulad ng puso ni Maria ng pagpapababa, tayo na nagawa ng kanyang pagpapatawad para maging marapa tayo sa banal at pagpuli. Panginoon Jesucristo, kung bugtong na anak ng Diyos at anak ng Maria, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, ikawaan mo kami. Panginoon Jesucristo, ikaw ang salita ng Diyos sa nagkatawang tao at isinilang ng Birhen Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Jesucristo, ikaw ang anak ng tao na nag-alay ng buhay sa krus at sa pata ng krus at kayo ang Birhen Maria. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, ikawaan mo kami. Kaawaan tayo ng pagpapangyarihan ng Diyos,
patawarin sa kanyang mga kasalanan, pagtuwabay tayo sa buhay na wala hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lookin mo kami tuwangan sa mananal ko na lang ng mga Birhen ay Maria. Pa kami lumayaw sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan. Sa pamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala. Amen. Umupo po tayo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito ay dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang mahalingan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang sigulo ng mahalayang umiiral sa mundo nito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal, ang kaalaman. Sa kaalaman, ang pagsupit sa sarili. Sa pagsupit sa sarili, ang katatagan. Sa katatagan, ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tutunan, ang itutunan ko, Diyos ko, tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos ko, tapat na totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahanap ng pagtutupok ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Muog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinaniniwalaan, tugon ko. Diyos ko, tapat na totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag-ibig sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilay ay sasakulungan, tugon ko. Diyos ko, tapat na totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Aking ililigtas at ang bawat isa ay parangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatanungin nila'y kaligtasan. Tugon ko. Diyos ko, tapat na totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Tatayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumayin ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nakatayo sa tabi ng krus na Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae na si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon si Maria Magdalena.
Na makita ni Jesus sa kanyang na ang hinaman niyang alagad sa kanyang to, kanyang sinabi, Gina, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong anak. Mula noon, siya pinagdala ng alagad nito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka lagi ang Panginoong Kristo. Umupo po tayo. Mga kapatid, tuwing pinagdiriwang araw natin ang araw ng Lunes, pagkatapos ng pinag-upistahan ng Pentecostes, pinagdiriwang po natin ang pagkilala sa Mahal Virgen Maria bilang ina ng simbahang Katoliko. No? Alam niyo po, yung paniniwala na si Maria ay ina ng simbahang Katoliko ay matagal nang tinuturo ng simbahan. Halimbawa, at ng Alapatron, si San Agustin, isa yan sa kanyang tinuturo na si Maria ay ina ng mga bumubuo ng mga alagad ni Kristo. Siyempre, tayo na bumubuo ng mga alagad ni Kristo at sa bumubuo ng simbahan. Pero hindi naman si Pope Leo XVIII, no? Para sa kanya, nagsinilang ni Maria ang ulo ng simbahan. Sino ulo ng simbahan? Ang ating Panginoong Yesus. Isinilang rin niya ang katawan ng simbahan. Sino ang katawan ng simbahan? Tayo, upo ng inang simbahan. So kaya si Maria na nagsilang sa ating Panginoong Yesus ang nagsilang din sa lahat ng upo ng simbahan katoliko. Kaya nga si Pope St. Paul VI, o si St. Paul VI, nung ginagawa ang Second Vatican Council, dineklara niya, tinalaga niya, na si Maria ang ina ng simbahang Katoliko. Kaya naman si Pope Francis, noong 2018, ginawa niya itong pagpunita sa Mahal na Virgen Maria. At ito ay nilaganap yung Lunes, pagkatapos ng pagpistahan ng Pentecost. Bakit? Kasi diba, ang birthday ng simbahan o isinilang ng simbahan noong Pentecostes. Kaya, kinabukasan, kinikilala natin si Maria, no? Ang ina ng simbahang Katoliko. Ano ngayon ang maghahalata ito sa atin bilang mananampalatayang Kristiyano Katoliko sa pagkilala kay Jesus kay Maria bilang ina ng simbahan? No? Narinig natin sa Ebanghelyo, di ba? Ikinalagubili ni Jesus kung siya nasa krus, ang kanyang ina sa kanyang minamahal na alagad. At ang kanyang alagad naman, ikinalagubili ni Jesus sa kanyang mahal na ina. So sa krus, no, na isa sa pinakamahalagang sagisag ng ating kaligtasan, naganap ang pagkakagubili ni Maria Jesus kay Maria sa atin at tayo kay Maria. Kumbaga para sinasabi ni Jesus, iniligtas ko na kayo at para kayo ay magpinapang sa aking kaligtasan, narito ang aking ina na mag-aalaga sa inyo, na aakay sa inyo papalapit sa akin. No? Kaya nakita natin ang krus, hindi pwedeng wala sa paanan ng krus ang Mahal na Birhen Maria. Ganon din naman sa Eucharistia, no? Sa Eucharistia, ibibigay ni Jesus sa kanyang sarili bilang tinapay na nagbibigay buhay. Alam nyo, meron isang visionary sa Japan, no? Na habang nag-iisa, napakita sa kanyang Mahal na Birhen Maria. Mahal na Birhen Maria ng konsekrasyon, no? Nung sinasabi na pari ito ang aking katawan, dugo, yung consecration sa misa, nakita niya Mahal na Birhen Maria na talaga namang hindi lang nakaluhod, hindi yung talagang sumasamba sa banal na Eucharistia. So, nakita natin na hindi lang pala sa paanan ng krus, naroon ang Mahal na Birhen Maria, kundi tuwing pinagdiriwang ang banal na Eucharistia, kasama natin ang Mahal na Birhen Maria. Kaya tunay na siya atin na, no? Kaya nga, pag sinasabi ng simbahan, ang isa sa mahalagang tawag sa simbahan, inang simbahan. Holy Mother Church. Kasi nga dapat ang simbahan, maging katulad ni Maria, mag-alaga sa kanyang mga mananampalataya bilang isang ina. Kasi pag hindi natin tinulala si Maria, na nangalaga kay Jesus, at nangangalaga sa atin, hindi tayo mapapalapit kay Jesus, no?
So tuwing tayo na dumudulog sa simbahan, sinasamahan tayo ng mga Mary bilang ating ina. At sa pamagitan ng simbahan, pinapagawa sa atin ang makainang pagkarula ng mahal na Birhen Maria. Kaya sana tayo bilang ng pananaya, bilang bumubuka ng simbahan, balang pangalagaan natin ang bawat isa. Alagaan natin ang bawat isa. Kung para tayo inaalagaan ni Maria, alagaan din natin ang bawat isa. Kung para tayo tinutulungan ni Maria, tulungan din natin ang bawat isa. Kung para nilalapit tayo ni Maria kay Jesus, nilapit natin ang bawat isa kay Jesus. Sa ganyan paraan, tayo rin ay naging ina katulad ng mahal na Birhen Maria. Tatayo po tayo. May pagnilay sa amin ng Panginoon sa Ebanghelyo tungkol sa kanyang mahal na ina. Sabihin natin sa harap ng Diyos sa mga ating mga kaibigan. Ama, gawin mo kami kalugod sa iyo. Ama, gawin mo kami kalugod sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway makatanggap ng liwanag, kalakasan, at pag-aalay sa tungkulin paggabay sa mga sumasampalataya sa panahon ng kagipitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kami kalugod sa iyo. Ang ating mga pamilya, naway bigyan pansin ang diwa ng panalangin upang mapuno ang ating mga isip ng kapayapaan at kasiyahan na nagmumula sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kami kalugod sa iyo. Tayo naway mamunga ng pag-ibig at pagpapatawad, katarungan at kapayapaan sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kami kalugod sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway mawala ng pag-asa sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at kahirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kami kalugod sa iyo. Yaong mga namatay, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kami kalugod sa iyo. Kung panalangin natin sa Diyos sa ating mga sarili, panalangin. Amang yung anak kayo batong tinatandaan, tinatanggap natin siya ng buong puso at may pananalig natin tinataan sa iyo, aming mga kailangan. Hindi namin ito sa kita ni Jesus Cristo at Panginoon. Amen. Umupo po tayo. Tatayo po tayo.
ang ating paghahari ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikas at pinagtanamit sa Maladeria Maria bilang ina ng simbahan, niling namin ang aming paghahain at ipag mo ng kapitunan upang kami maging handog na pinagulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo at sama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin ang kapangyarihan, tuloy ang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mo pinagpala maging ina na Yesu Kristo, ang mahalagirin at pupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng kanilang bilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Pilingap mo mahalagirin Maria bilang ng amang anibig. Na iyong ibigyan at pupuling kumalinga sa anak mo kung anurubos namin. Kaya palisan ang mga anghel na nagsisiawit ang pagluwi sa iyo nang walang magpayo sa kalangitan, kami nagpupunti sa iyo, kanya. Ama namin banal, ikaw ang lumalang ka ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Dinaghaluhanin niya yun. Iniyabot sa kanyang pangalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ng aking katawan. Iahadog para sa inyo. Ganyan naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang pangalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kunin ang kalis ng aking dugo ng bago at lang hanggang iman. Ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa paglalakad sa akin. Ipauwi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay buhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya pinaalay namin sa iyo ang tinapay na naglilibuhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong pinarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami ng nagsalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingagin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Putusin mo kami sa pag-ibig
kay San Francisco na aming Papa at ni Reynaldo na aming Obispo ng kalamang Obispo ng buong kaparian at ng malayong lingkod mo. Alalahanin din ang mga kapatid namin natin na may pag-asang sila muling mabubuhay. Hindi ng lahat ang mga kumano. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyo kaliwanagan. Kaawaan mo kami na para kami lahat na makasama sa iyong buhay na walang wakas. Kaya sana mahal na Birhen Maria, ang Birhen del Pilar. Nang kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Agustin na aming patron at San Roque, at ang lahat ng mga manal na nabuhay dito sa daigdig ng kalulugon sa iyo. May pagdiwa ang namin ng pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Yesu-Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggang. Amen. Natayo po tayo. Sa tagubilin mo ng gagaling ng utos, at puro na Yesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas. Hiniling namin nalagyan niya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng pagmamakan. Samantalang aming pinananagutan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo ang harian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibigay ko sa inyo. Pangayan mo ang pananampalataya, ang mga pagkakasa. Pagkalooban ng manihin ang kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumingli. Bigaya po tayo ng kapayapaan ng Kristo sa isa't isa.
Ganun po tayo. Narito sa Yesu Cristo, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapalad ang ginanyayahan sa kanyang higit. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, naniniwala po ako na kayo nasa kabanat-banalang sakramento. Minamahal ko po kayo na higit pa sa noong bagay at nananabik ako na tanggapin kayo sa aking kaluluwa. Dahil sa hindi ko po kayo maratanggap ngayon sa banal na sakramento, tumuloy po kayo sa aking puso sa parang espiritual. Niyakap ko po kayo na parang kayo nasa akin at inirunay ko ang aking buong sarili sa inyo. Amen. Tatayo po tayo. Manalangin tayo. Ama na yung pagmamahal ng aming pagkasalo sa kanya ng bibigay buhay sa pagkulikha sa malay na ng iyong anak at ng iyong simbahan ay magtulatawa sa amin ang iyong kagandahang loob. Ang natin nariman ng mga iyong pag-ingat sa pamagitan ng Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa na. Amen. Maraming salamat para sa COVID-19. Makapangyarihan at pagmamahal na Ama, sumama kami sa iyo upang hiligin ang iyong patuhan laban sa COVID-19. Nagpapahirap sa maraming pagpuntilan ng mga buhay. Sabayan po mga dalubas na atasan ng pagklas ng mga lunas at paraan paghintok ilanganan ng mga. Sabayan ang mga lulingap sa mga misakit, pagkalirap ng dahingan ng husay at manasak. Natasabi ng mga nag-uusap, ang ganawa nila ang pagputing kalusugan. Hinapin ko rin mga kumakalinga sa kanila.
Kalitimuan, kaya pa walang mga kumano. Pagkalaban kami ng biyaya, magtulong-tulong, tumok sa kabubuti ng lahat. Kalau sa amin ito, mga malasakit sa mga nangangailangan. At sumama kami ng lingkunang pagkakalat ng virus ito, at ipagkadyang kami sa lahat ng mga tao. Piling namin ito sa pamagitan ni Yesu Cristo, bumay tanggahan na sama ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Tulog kami sa iyong patubay, mahalay na ng Diyos, pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga kailangan, at ipagkadyang kami sa lahat ng kasamaan. Palalahatin at pinagpalang Birhen Maria. Amen. Mahal na Birhen Maria, magpapagaling sa mga sakit, Ipanalangin mo kami. nalapain na sa Angel, Ipanalangin mo kami. Loke, Ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo kami. Lorenzo, Ipanalangin mo kami. San Pedro, Ipanalangin mo kami. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Manalangin kay lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Paano tayo, patuloy tayo tulog ni Maria na pag-aakit sa atin sa kanyang anak na si Jesus. Salamat sa Diyos. Thank you.